Okay. Kahapon sinasabi ni actually sa isang press con sinasabi ni Congressman Antonio Tino na may text na magpapatunay sana dun sa kanilang impeachment complaint against PBBM na nag-usap ang Pangulo at si Yusek Bersamin na tungkol po dito sa kickback. Umano'y kickback. Alright. Pero kalaunan, bandang huli, umatras si Congressman Leviste na supposed to be ay siya ang pinanggalingan ng text at siya daw po ang makapagpapaliwanag. Ano ho, sa palagay ninyo, ang kahihinatnan nito? Ang dami ho kasi palutang, araw-araw may lumulutang na issue tungkol dyan. Ako tingin ko, kalkulado nila eh. Kasi nung pinail yung impeachment, dapat sinama na nila yan sa substance, di ba? Para kahit pa paano, napag-usapan na. Kasi nung madismiss na yung impeachment, tsaka natin ilalabas siya, parang kahit ang tao magdadoubt doon, di ba? Ano ba yan? Patay yung issue, bubuhayin mo muli. Pangalawa, wala ho ba yun dun sa ano nila? wala eh. 'Di ba? Yun ang take ko ron. Bakit nung during the impeachment proceeding nung pinail nila, alam Sa ko naman complaint wala. at isa sila sa endorser. Opo. Si Congressman Tino, si Congressman sa Kabataan Party List Reneco. ko, tsaka si Elago. Endorser sila. So, binasa nila yon, di ba? May affidavit sila na naintindihan nila yung impeachment complaint. Sana in-include na nila yon, alam na pala nila. I do not know, baka pwede naman nila sabihin na ngayon lang nila nalaman, di ba? Pero ako doon, siguro, i-present mo by next year, another impeachment, di ba? Impeachable talaga yun, if that is true, di ba? Yun yung take ko ron. Sana sinama, kahit nung during the committee hearing ng Justice, sana binuksan na rin nila yun. Para... hindi pa naman po kasi paglalatag daw ng ebidensya nung time na yon. Pero kasi sinasabi, hindi nga paglalatag ng ebidensya, pero substance yung pinag-uusapan natin ito, kung may sustansya, di ba? Sinasabi naman nila talaga na dapat to, ganito. Sana binuksan na rin nila yung issue na yun. Nandun na rin lang naman. Ando na eh, di ba? Ngayon, kung makikita mo yung timing, nung madismiss sa plenary last, I think, Monday, Tuesday, nung madismiss sa plenary, tsaka nila nilabas yung issue. So, we have to read the motive eh. So, na-late na. Pero kung late sakali, na o talagang nilabas nila ngayon kasi nga patay na yung issue ng impeachment kay Presidente. Pero kung sakali sa inyong pagtaya at lumabas yan, yung issue na yan, magbabago ba ang desisyon ninyo? Pwede na kasi magbabago ang decision in the sense na i-hearing natin sa Committee on Justice yan. Tignan natin kung anong magiging kung totoo. outcome. Kasi titignan din natin yung text messages eh. Hanggang ngayon, I do not know kung may nakakita na ng text except sa kanila. Binasa lang po niya. Doon sa press con namin, binasa lang niya eh. Pero wala pang nakakita. Kasi, hindi niya rin pinakita pa yung... Hindi po. Screenshot ba yan? Kasi ang sabi niya ang sabi niya nung press con, yung text ay galing kay Congressman Leviste. So forwarded sa kanya. Ngayon, nung mag-file sila at hinihiling nila na i-reveal na ni Cong Leviste, umatras na si Cong Leviste. Yun ang di ba? Yun ang mahirap, pero sa ngayon siyempre pinagpepiesta ng media yan. In the meantime, di ba? Tuloy-tuloy, di ba? Hindi ko alam kung saan yung tamang venue para buksan yan. Opo, kasi patay na nga ang impeachment. I believe hindi na. Pero kung sa tingin nila, sa media na lang. Hanggang media na lang yan, Kong. Dahil sa inyo, sa Congress, wala na. Wala na eh. Wala nang dating. Tingin ko naman, hawak-hawak nila yan even before the impeachment complaint di ba? So akin doon, ba't hindi nyo nilabas before kung kailan na-dismiss yung impeachment complaint, tsaka natin naman sila nilalabas. ngayon So tingin ko ayaw lang nilang mawala yung issue. Dahil? For whatever reason, I do not know. Sila lang nakakaalam. Sila lang ngayon. Okay.